Maalma mga suki ng NFA Rice sa paglilimita sa bentahan ng 1825 na kada kilong bigas sa mga tinaguriang pinakamahirap sa mga mahihirap. Ang mga wala kasing family access card, ang mas mahal na 25 pesos per kilong NFA rice na lang ang pinakamurang bigas na pwedeng bilhin ngayon. Saksi si John Consulta. Nabigla nga po ako dahil 25. Ngayon wala na akong pamasahe. Maglalakad na lang ako pa uwi. Akala ko 18.25 ang pera. Pero ang bigas pa rin. Yung pa lang, 25 na. Nabigla kami. Halos manlumo ang mga mamimili pumila sa NFA warehouse sa Visayas Avenue nang malamang sa mga may family access card na lang ibinibenta ang 1825 kada kilong NFA rice. Simula kasi ngayong araw, ayon sa NFA, ang mga tinuturing na lang na pinakamahihirap ang pinagbibilhan ng murang bigas. Sa DSWD at NFA accredited tindahan natin outlets at mga bigas sa parokya na lang din nakakabili ng tig 1825. Sa mga rolling store at NFA outlet, ang 25 pesos kada kilong NFA rice na lang ang ibinibenta. Meron talagang poorest of the poor na kumikita ng 5,000 and below, ito yung nakakabili ng 1825, no? So yung iba, ay doon na sa 25 pesos. Pero dahil marami pa rin mahihirap na komunidad ang hindi pa rin nabibigyan ng family access hanggang ngayon, in-extend ng NFA NCR ang pagbibenta ng 1825 kada kilong NFA rice sa ilang piling tindahan natin outlets at bigasan sa parokya sa Quezon City at Maynila. Hindi naman maiwasan mga ng ilang mga operator ng tindahan natin sa mga posibleng problemang itudulot ng bagong pulisiya ng DSWD at NFA. Kung ano lang ang mabenta, yun lang din ang ma-order namin. Paano naman yung malalaging kapital namin? May binabayaran din naman kami. Maraming magagalit, kaya lang yun nga, nasa paliwanag din namin na kasi ang binibigay lang sa amin talaga ay husto lang. Sapat lang talaga dun sa binigay na report na merong access card. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sa ibang balita, umakyat na sa 6 na tao ang kumpirmadong patay sa panibagong pagpapasabog ng bus sa Digos, Davao del Sur. At gaya nung nangyari itong Hulyo, ang extortionist group na Al-Khobar ang tinuturong nasa likod ng pagsabog. Darito ang report. Ito ang bakas na naiwan ng pagsabog sa terminal ng Metro Shuttle Bus sa Digos, Davao del Sur. Isang araw bago ang pagdiriwang ng araw ng Digos. 6 ang binawian ng buhay, habang 31 pasahero ang sugatan. Naganap ang pagsabog, 1 buwan lang matapos ding pasabugin ang isang bus sa naturang terminal, kung saan 2 naman ang patay habang 30 ang sugatan. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, isang IED o Improvised Explosive Device ang ginamit sa pagsabog kanina. Hindi pa malinaw kung saan ito piniwesto o kung ano ang ginamit ng triggering device. Habang patuloy pang investigasyon ng Digos PNP, paniwala ni Davao del Sur Governor Douglas Cagas, tulad noong Hulyo, extortion o pangingikil ang motibo ng pagsabog kanina. At suspetsya niya, sangkot sa pambobomba ang Al-Khobar Group na siyang itinuturo noon ng pulisya bilang utak ng pambobomba noong 1 buwan. Who did it for the first time last month by the necessary conclusion are the ones who did it this afternoon. And I condemn them and their actuations to the maximum degree. Pero si Digos City Mayor Arsenio Latasa hindi pa kumbinsido sa teoryang pangingikil. Nangyari raw kasi ang pambobomba kung kailan mahigpit ang seguridad dahil sa pagsisimula ng pagdiriwang ng araw ng Digos bukas. Michael, pahati ng inyo, saksi. Kung ang mga ordinaryong obrero ay kailangan pang mag-rally para makakuha ng kakarampot na dagdag sahod, ang sweldo ng Pangulo, ang Department of Budget pa ang mismong nagsusulong para madoble. Pero paliwanag ng Budget Department, kailangan itong gawin para maitaas ang sahod ng mga guro, pulis at sundalo. Saksi si Lay Alves. 69,878 pesos. Yan ang sweldo kada buwan na nag-iisang empleyado ng gobyerno na nasa salary grade 33, ang Pangulo ng Pilipinas. Sa panukalang budget para sa 2009, napupondo sa mungkahing bagong skema sa pagpapasahod ng mga government employee. Tataasan ang sweldo ng mga kawani ng gobyerno kabilang na ng Pangulo. Kaya mula sa halos 70,000 pesos na buwan ng sahod, kapag lumusot, halos dodoble ito at magiging 120,000 pesos. Paliwanag ng Department of Budget and Management, kailangang taasan ang sahod ng Pangulo. Kumpara raw sa sweldo ng isang CEO ng isang pribadong kumpanya, underpaid daw na may tuturing ang Pangulo ng bansa. Kung kumpara mo naman ang sweldo ng isang presidente rin sa isang pribadong kumpanya, 778,000. O medyo malayo talaga ang sweldo ng presidente ng Pilipinas
Ito rin daw kasi ang magbibigay daan para mataasan din ang sahod ng mga nasa mas mababang salary grade gaya ng mga guro, pulis at sundalo. Pero kung 100% ang magiging dagdag sweldo ng Pangulo, Vice Presidente, mga mambabatas at senior officials, ang mga teacher, pulis at sundalo, hindi bababa sa 50% ang magiging salary increase. Di man sing laki ayon kay Andaya, kung ngayon sumisweldo sila ng 12,000, aakyat daw ito ng hanggang 18 hanggang 19,000. Pero kung ang United Opposition ang tatanungin, ni piso ay hindi raw karapat-dapat taasan ang sahod ng Pangulo. Paliwanag naman ng DBM sa mga kritiko, basahin muna ang panukalang aumento sa sahod. Hindi naman daw kasi makikinabang dito ang kasalukuyang nakaupong presidente at vice-presidente. Bagay na nakasaad sa konstitusyon. Wa-epek ho sa kanya, hindi po tataas ang kanyang sweldo. Ayon pa sa palasyo, ang dapat daw na pagtuunan ng pansin ay ang mga pangkaraniwang kawani ng gobyerno na magiginhawahan kapag naitaas ang kanilang sahod. Ako si Lee Alves, ang inyong saksi. Pumanaw na si Felipe Natanio o mas kilala sa pangalang Mang Pandoy, ang mukha ng maralitang Pinoy noong administrasyon ni dating Pangulong Ramos. Pero depensa ni FBR, hindi siya dapat sisihin sa sinapit ni Mang Pandoy. Darito ang aking report. Isang tindero ng gulay na kumikita ng 50 pesos kada araw para sa kanyang 8 anak. Ganyan na kilala ng bansa si Felipe Mang Pandoy Natanio, bagay eleksyon noong 1992. Si Mang Pandoy ang naging mukha noon ng mahirap na Pinoy. Ginrentyahan ni dating Pangulong Fidel Ramos ang mas maayos na buhay para sa pamilya ni Mang Pandoy. Kasunod na ito ang animoy walang katapusang mga biyaya. Binigyan ng trabaho sa Kamara bilang consultant on poverty. Mga baboy na pangkabuhayan. Nagkaroon pa ng TV show si Mang Pandoy sa Channel 4 na pinamagatang Bahay na Hulugan. Pati mga anak nakatanggap ng scholarship. Pero nang amin siyang balikan noong taong 2004, nalaman naming natigil din siya sa pagtatrabaho dahil sa sakit na hika at katandaan. Ang kanyang mga baboy at bahay na ibenta na. Yung baboy, wala ka naman pakakain eh. Wala. O paano kumanihin na yan? Hindi siya na lang ang kainin. At makalipas ang 16 na taon at 3 presidente, mula nang siya'y hinirang bilang mukha ng kahirapan, pumanaw si Mang Pandoy na isa pa ring dukha. Hanggang ngayon wala naman pong nangyari sa buhay namin, lalo na sa papa ko. Kanina, nagpadala na si dating Pangulong Ramos sa tahanan ni Mang Pandoy ng liham ng pakikiramay, kalakip ang 10,000 pisong abuloy. Salamat po, Pedro Ramos po. Giit ni Ramos, sa kanyang panunungkulan ay sinikap niyang iahon mula sa kahirapan hindi lang si Mang Pandoy at ang kanyang pamilya, kundi ang buong sambayanan. Para bang ako ang may kasalanan sa pagkamatay ni Mang Pandoy? Sana naman hindi na ako ang magiging dahilan ng lahat ng kanilang kahirapan. Kasi ang trabaho ng presidente yung tumutuklas sa buong sambayanan, hindi sa isang pamilya lang. Sa 3 beses na isinagawa ng National Statistical Coordination Board ang kanilang family income at expenditure survey mula taong 2000, lumalabas sa 7-year average ng survey na 1 sa 4 na pamilyang Pinoy ang sadlak sa hirap. At kung may pinatotohanan daw ang pagkamatay ni Mang Pandoy na isang mahirap, ay sa isang political analyst, ito raw ay ang kakulangan ng gobyernong ganap na tugunan ang ugat ng kahirapan. Bahagi ng gobyerno, hindi mo masyadong nakakikitaan ng political will to really address the root causes of poverty. A very good example would be its employment program. Sa ngayon ay inaayos na ng pamilya ni Mang Pandoy ang libing ng kanilang padre de pamilya at nagpapasalamat na rin ng pamilya sa lahat po na nagbigay ng tulong sa kanila.